Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Amen! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin ay bumubuhay araw-araw sa ilalim ng kanyang biyaya, habag at pag-ibig sa ating lahat. Tayo po'y manalangin para sa ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Panginoong Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapabasbas sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang sa aming pakikinig na iyong salita ay patuloy, Panginoon, na maintindihan at maunawan namin ang iyong kalooban. Nang sa gano'n, ito po, Panginoon, ay aming pong maisapamuhay. Basbasan mo po kami lahat, ito pong aming dalangin, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayon, ibinigay ng Panginoon ay nasa aklat po ng Kawikaan, chapter 3, verse 6. Babasahin ko po sa ang salita ng Diyos. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa, at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ang title po nito na binigay sa atin ng Panginoon ay Huwag Makalimot. Huwag makalimot. Kasi ang sabi dito ng Panginoon, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Ano ba ang ginagawa mo ngayon? Bakit tayo binibigyan ng Panginoon ng ganitong kanyang salita? Kasi nga po, di ba, ang gamot sa taong nakakalimot ay paalala. At sa mundo ngayon, talagang sa dami ng umaagaw sa ating atensyon, intensyon, iniintindi at inaasikaso sa buhay, ay talaga hong nakakalimot po tayo. Sinasadya man natin o hindi. Buti na lang ang Panginoon ay merong mga patuloy na pagpapaalala sa atin. Kasi alam niyo po, ayaw ng Panginoon na makalimutan natin siya o tayo po'y makalimot sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga plano sa ating mga buhay. Napakaganda pa naman ng mga pangako ng Diyos. Ang ganda pa naman ng mga plano ng Diyos, di ba? At alam na ho natin, Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, not to harm you, but to prosper you, to give you hope in a good future. Di ba po? At napakarami niya ho ng mga promises na sabi niya nga ay ilalagay ko sa inyong mga isip at iuukit ko sa inyong mga puso. Dangan nga lang sa mundo ngayon, sa dami po ng umaagaw ng ating mga ginagawa, madaming umaagaw sa ating mga iniisip at mga alalahanin pa sa buhay. Sabi nga, atensyon at intensyon, mga iniintindi, inaasikaso, yung mga yung mga entertainment pa. Yung mga pangangailangan pa natin sa buhay. So, kaya po, talagang kapag tayo po ay nawaglit at nakalimot saglit, naku po, nagkakaroon po ng mga problema sa ating pananampalataya, spiritual na buhay. Diyan nagkakaroon ng causes ng panlalamig kasi nakalimot. Di ba? At yung worst po iba, mula sa panlalamig, ay nagkakaroon na ho ng pagtalikod pa sa Panginoon. At ito po ay ayaw ng Diyos mangyari po sa atin. Kasi nga po, pag nakalimot tayo sa Diyos, lagi na po tayo mag-aalala. Pinanggalingan po natin yan. Lahat po ng mga anak ng Diyos galing sa pag-alala. Worry, takot, fear, di ba? Dahil nakalimot tayo sa Diyos. Okay? Alam nating may Diyos, andyan siya bilang ating Ama sa langit na sa atin ay gustong tumulong habang nandito tayo sa lupa. Binigay niya si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay para tayo maging anak ng Diyos. Meron tayo mga mana, the manna from heaven, all the blessing na kailangan natin, protection, provision, blessing, hindi lang financially, hindi lang materially, but all the blessing that we need, spiritual, emotional, physical, ay ayaw nila makalimutan natin yun. Kasi sayang yun, mamimiss natin yun. Imbis na tayo po ay magpupuri, mag-aalala tuloy. Bakit? Nakalimot. Kaya ginagamot po ng Diyos pati ho yung ating pong mind, di ba? Kaya sabi niya, di ba? Love the Lord your God with all your mind. Okay? Para di makalimot. At bigyan tayo ng Lord ng memory. Ayan, no? Para hindi tayo makalimot at huwag tayong makalimot. Kasi nga, again, pag nakalimot, nagiging maalalahanin sa buhay, nag-aalala. Okay?
At sabi pa nga, ang taong nakakalimot ay laging nakasimangot. Di ba? At laging nagkakamot. Ano bang gagawin ko sa buhay ko? Naguguluhan na ako. Yan, nagkakaroon tuloy na tinatawag na mental health problem na nauuso ngayon o pinapauso ngayon. Ano? Pagka hindi yan nabantayan dito sa pag-alaala ng mga kabutihan ng Diyos, nako, ito na. Pinabayaan ako ng Panginoon. Lord, naalala mo ba ako? Okay? Si Lord, hindi tayo kahit kailan mo kinakalimutan. Ang promise niya ng Lord niya, sabi niya, susulat ko ang iyong pangalan, hindi lang sa langit, pati sa kanyang palad. Di ba? And I will never leave you nor forsake you. Ilan naman ang tao sa buong mundo, inaalala yan ng Diyos. Kasi lahat ng tao sa mundo mahal ng Diyos at kaya nga inaabot niya yan sa pamamagitan ng pag-ibanghelyo, sa pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos, sa pagpapatotoo. Okay? At marami pong maginagamit ang Panginoon ng kanyang mga anak para po tayong lahat ay mapaalalahanan, at the same time, ma-refresh, maging fresh, ayan, ma-renew, okay? At ma-restore yung ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. So, nang sa ganun, pag lagi natin siyang naalala, okay, wala nating alalahanin. Kasi alam natin, ipoprovide niya sa ating lahat, ang lahat ng pangangailangan natin. Amen po ba? Kaya nga maging ang mga Biblia, may mga supporting verse, sabi sa Awit 32 verse 8, sabi niya, ituturo ko sa iyo, papayuhan kita habang ikaw ay binabantayan. Biro niyo yan, siya nagtuturo, nagpapayo, binabantayan po tayo. Hindi tayo kinakalimutan ng Diyos. Sa Isaiah 46 verse 4, sabi niya, kahit pumuti na inyong buhok, kayo ay aalagaan ko, kayo iingatan ko, sabi ng Panginoon, at ililigtas ko kayo kahit pumuti na ang buhok ninyo. Bakit? Ako ang Diyos na lumikha sa inyo, tungkulin ko ito, sabi ng Panginoon. So kahit kailan ang Diyos po, hindi po nakakalimot. Kaya sabi niya, tayo mananampalataya, ay huwag makalimot. Kasi di ba ang mundo, nagsasabi, ang tao'y marupok, kay daling lumimot. O, di ba? Kaya nandyan lagi ang paalaala sa atin ng katulad dito, pinapaalala ka ng Panginoon. Amen po ba? At isa sa sign na huwag natin siya makalimutan, naalala nyo sa Genesis chapter 9, verse 15 to 17, nung nagunaw at ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha, 40 days and 40 nights. Di ba? Sabi niya, okay, para hindi nyo makalimutan ako. Okay? Sa tuwing makakita kayo ng bahaghari o yung rainbow. O di ba up to now, meron? Okay? So, sinong gumawa niyan? Di ba? Ang Diyos. Palatandaan niya na tayo po hindi kinakalimutan ng Diyos kahit po tayo ay dumaan sa mga bagyo at unos ng ating mga buhay. Nandiyan ang Panginoon. Kaya nga yung pamilya na yan ni Noah ay talaga hong iniligtas ng Diyos. Amen. And because of that covenant, ano sabi sa English, I always remember my covenant to you between me and you. Kaya sabi ng Panginoon, huwag makakalimot. Sa aklat po ng hukom, Judges chapter 8 verse 33 to 35. May mga nakalimot po diyan. Ito po yung pagkamatay ni Gideon. 300 lang mga sundalo niya, 'di ba? Against 1,000. Tapos nung namatay na ho siya, yung mga sumunod na generation nakalimot, nag-backslide po ang Israel. So yun ang danger diyan eh. Kaya ayun na nakakalimot kasi nababackslide. Hindi lang pala nanlalamig, nangihina, nababackslide pa. Kaya nung ang Panginoon ay nangusap uli, yan, sabi ng Panginoon sa Joshua chapter 1 verse 9, tandaan mo. O, ibig sabihin, huwag kakalimutan. Huwag makakalimot. Be strong and be courageous. Magpakalas ka. Magpakatapang ka. Diba? Sabi ng Panginoon. At upang ikaw ay makapunta sa promised land, bibigyan kita ng tagumpay. At ang sabi niya, huwag mong kalilimutan ha. Yan ang bilin ko. So, napakasarap po, mga anak ng Diyos, mga kababayan dito sa ating bayan. Kapag ang Diyos ay tunay na tinanggap mo sa iyong puso bilang pagligtas ng iyong buhay, purihin ang Panginoon. Magkakaroon ka ng fresh memory, fresh mind to always to remember. Kaya si Lord, nung napagating po sa New Testament, sabi niya, do this in remembrance of me. Sabi sa Revelation chapter 2, sabi niya, huwag mong kalimutan ang una mong pag-ibig. Ayun, kaya pala sinabi niya yung Matthew 6:33. Seek ye first. Para hindi mo makalimutan ng Diyos, unahin mo na ang Diyos. And all these things shall be added unto you. Dahil ikaw ay mananampalataya na, pag tinanggap mo si Jesus, sabi niya, huwag mo rin kalilimutan magsimba at sumamba. Hebrews 10:25, di ba? Sabi ron, at huwag kayong makalimot sa pagdalo ng gawain,
nakagaya ng ginagawa ng marami upang kayo makasamba sa Diyos. Kasi doon tayo nare-refresh, nakakarinig tayo ng mga mensahe sa church, sa mga bahay-bahay, yung ating tinatawag na care group, okay? So, mga devotion po natin, laku po. Talagang tayo ho ay laging mananariwa at laging sariwa. Kasi, alam naman natin yan, ang salita ng Diyos ay buhay at bumubuhay. Amen. Kakaroon tayo ng tunay na buhay, puno ng sigla, puno ng gana, always on fire na sinasabi, di ba? Always on our faith in the Lord. Amen. Kaya nga po sa aking pagkatapos, ito po ibabasahin ko sa inyo. Mga Ngaral chapter 12. Alalahanin mo ang iyong manlilikas sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno na ng kaguluhan, panahon na hindi mo na madama ang tamis mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos. Bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan, ang mga bituin, bago ka matabunan na makapal na madilim na ulap. Verse 3, alalahanin mo. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago lumabo ang iyong mga mata. Verse 4, alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang mga tunog ng gilingan. Bago dumating ang panahon na madali ka na magising, sa himig ng mga ibon o tunog ng mga awitin ay tuluyan ng tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon ng katakutan mong umakyat sa matas na lugar. Bago dumating ang panahon na di ka na makakalakad mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok. Iba po. So, sinasabi dito ng Panginoon, sa panahon ng kabataan, at maging sa mga proseso ng buhay natin hanggang tayo po umabot naman sa tinatawag na sa wastong gulang, katandaan, or tinatawag na senior, di ba? Kapag lagi tayong nasa Diyos, tumatawag sa Diyos, tayo po hindi makakalimot. Ang application niyan, manalangin, sumamba lagi sa Panginoon, at siyempre, buong buhay, maglingkod ka na sa Panginoon. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, sapagkat siya'y patuloy bibigay sa atin ng paalaala. Amen. Huwag makalimot sa Diyos. Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, maraming po salamat sapagkat nais mo kami, Panginoon, na lagi pong sariwa sa pag-iisip ng iyong mga salita, sa iyong mga plano, sa iyong mga layunin sa aming mga buhay. Panginoon, salamat po sapagkat ang iyong salita araw-araw sa amin ay nagpapalala upang hindi kami makalimot sa iyo. Nandiyan ka palagi, nangungusap, nakikipag-usap, tumutulong, patuloy nagpapala ng bagong buhay at katiyakan ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, at dinadalangin ko din, O Diyos, Lord, ang aming mga kapatid, kababayan na may mga sakit na nasa ospital, nasa baring ng karamdaman. Panginoon, paalala mo po na ikaw po ang aming dakilang manggagamot. You are our Jehovah Healer, Panginoon. Jehovah Rapha, our great healer. Walang mahirap sa iyo, walang posible sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po, Lord, ng mga pamilya, ama, ina ng tahanan, mga anak, Panginoon, na patuloy, Panginoon, sa iyo ay makikinig at aalalahanin ang lahat ng ginawa mo para sa aming lahat. Pagpalain mo po ang aming bayan at ang aming mga kababayan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po. Bukas po uli, araw-araw na pagpapala. Huwag makalimot.